Hi! This is Wise Living PH, kung saan ang kwento mo ay importante. Tara, usap tayo. Ang topic natin for today ay tungkol sa OFW. Taas ang kamay ng mga OFW, may parents na OFW, or kamag-anak na OFW, or jowa. Hindi po ako OFW pero yung daddy ko po ay dating OFW. Isa po siyang seaman dati. Kaya itong topic na ito ay malapit sa aking puso. Okay? Before we start, uulitin ko po ang aking tanong kanina. Ikaw ba ay isang OFW? Alam mo ba na minsan madaling magpanggap na okay ka sa camera? Lalo na kung magsisend ka ng selfie sa iyong pamilya or magpo-post ka sa social media mo or sa tuwing magvi-video call ka sa iyong mga kamag-anak. Kaysa aminin kung gaano kabigat yung nararamdaman mo tuwing mag-isa ka na lang dyan sa abroad or kung isa kang seafarer doon sa iyong cabin. Pero alam mo, hindi ka nag-iisa at may paraan para masulit mo ang bawat sakripisyo mo. Okay, ngayon, share ko sa inyo ng 5 tips. Number 1, mag-ipon ka ng may direksyon. Bago ka tumungtong dyan sa kung saang bansa ka nandoon ngayon, di ba meron kang goal? So, meron kang direksyon na gusto mong tahakin. Maaring busy ka na sa iyong trabaho or papile up na yung mga utang mo sa Pilipinas or sobrang dami na ipinabibili ng mga kamag-anak mo sa'yo. Pero, kapatid, wag mo pong kakalimutan ang mag-ipon. At dapat ang pag-iipon mo ay may direksyon. Kasi, hindi lahat ng ipon ay ipon. Okay? Mas sulit kapag meron kang goal. Meaning, kailangan specific yung goal mo. Halimbawa, mag-iipon ako para sa pagpapatayo ko ng bahay. Kasi gusto ko pag uwi ko ng Pilipinas, may sarili akong bahay kasi ngayon nangungupahan lang kami. Yan. Or, mag-iipon ako, ang ipon goal number 2 ko, may anak akong naiwan sa Pilipinas. Maliit pa lang siya, pero as early as now, gusto ko na makapag-ipon para sa education niya. Yan. Number 3, gusto ko pagtapos na ako maging OFW, gusto ko magkaroon ng business. So, pwedeng business goal. Okay? Business ipon goal. Yung mga ganyan. Ano ba yung ipinaglalaban mo? Bakit ka ba nandyan sa ibang bansa? O kung ikaw ay seafarer, bakit ka ba nandyan sa gitna ng dagat? Para sa bahay, para sa negosyo, or sa edukasyon ng anak. Kapag malinaw ang dulo, ang goal mo kung bakit ka nandyan, mas matibay ang magiging disiplina mo. Meaning, kapag nangangati yung kamay mong gumastos, uminom ng mamahaling coffee, o ng mga milk tea, or bumili ng mamahaling gamit na hindi naman ganun ka-importante, pag lagi mo nakikita yung listahan mo ng bakit ka ba nag-iipon, mas magkakaroon ka ng disiplina at mas magkakaroon ka ng parang referee sa sarili mo na, oops, wait lang, may pinag-iipunan nga pala ako. So, okay lang naman gumastos paminsan-minsan, pero wag laging madalas. Okay? So, kailangan mag-ipon tayo with direction. Number 2, mag-invest ka kahit maliit. Hindi pwedeng puro padala. Hindi dahil magdadamo tayo sa pamilya natin, pero kailangan meron tayong iniipon for investment. Iba pa rin yung ipon for savings at ipon for emergency fund. Dapat kahit 5 to 10% per month, simulan mo na ngayon. Meron tayong MP2, digital products, maliit na negosyo na pwede mong simulan basta gumagalaw yung pera. Let's say, meron kang kinikita na 50,000 pesos. So, syempre, ibibigay mo yung 10% nun kay Lord, babalik mo yan, tithes mo yon kasi obligasyon natin yon. Yung another 10%, kailangan meron kang savings. So, pwede mong i-break down yung savings na yon into 5-5. 5% for savings mo, na allowance mo para sa sarili mo, tapos another 5% for emergency fund, and then another 10% para sa investment. Or pwede mo naman ding i-adjust accordingly kung magkano yung budgeting mo, kasi syempre magpapadala ka pa sa Pilipinas. Okay, third is alagaan mo ang kalusugan mo. Tandaan mo, tao ka, hindi ka robot, hindi ka machine. Pero yung mga machine nga, yung robot nga, kahit yung sasakyan, di ba kailangan ipapark mo muna, ipapahinga mo muna, mas lalo na ang katawan mo. Mahal ka ng pamilya mo, nagpapadala ka ng pera sa kanila, kumbaga ikaw yung puhunan ng pamilya, lalo't ikaw yung sole breadwinner, halimbawa, di ba? Ikaw yung puhunan ng pamilya ninyo. Pero ang puhunan mo ay ang kalusugan mo.
Kaya kailangan iingatan mo yan. Kakain ka ng maayos, kakain ka ng tama, hindi dapat puro junk food. Akala natin kasi mas nakakatipid tayo kasi mura. Pero in the long run, mas nasisira, mas nade-deteriorate yung katawan natin at mas hindi siya nakakatulong para maging healthy tayo para sa ating pagtatrabaho. So, kailangan, pag may naramdaman tayong hindi maganda, kung kailangan nating uminom ng gamot or kailangan nating magpa-check up, huwag nating tiparin yung sarili natin kasi pag tayo yung nagkasakit, mas marami yung maapektuhan. Okay? Hindi lang ikaw, pati na rin yung buong pamilya mo or yung mga umaasa sa'yo na nasa Pilipinas. Kaya, magpahinga, magpa-check up, at bantayan mo ang iyong sarili. Okay? Listen to your body, sabi nga. Number 4, palawakin mo ang skills mo. So, habang kumikita ka po dyan sa abroad, dapat nagle-level up ka din. Meron naman mga courses, may mga trainings, kahit free tutorials. Lahat naman tayo may access na ngayon sa internet. Ang dami ng mga YouTube tutorial, di ba? Para pag umuwi ka, may panibago kang simula. Meaning, hindi ka mananatiling OFW mindset. Halimbawa, nandyan ka sa ibang bansa, caregiver ka, or nandyan ka sa ibang bansa, DH ka. Pero may mga recipes kang natututunan na hindi pang Pilipino, aralin mo. Tapos, itanong mo dun sa mga kasama mo dyan, na native dyan. Tapos, isulat mo. Diba? Tapos, itweak mo konti na pwede mo siyang gawin parang lasang Pinoy. Alam mo yon na pwede mong baunin pa uwi, tapos gawin mo siyang advantage para pagkakitaan mo pag uwi mo ng Pilipinas. Okay? Palawakin mo ang iyong skills. Number 5, kailangan magplano ka din sa iyong pag-uwi. Kagaya nga ng sabi ko kanina, hindi ka habang buhay OFW. Not unless ang goal mo, kaya ka nag-OFW ngayon, ay maging citizen ka dyan sa lugar na kung nasaan ka at maipetisyon mo yung pamilya mo papunta dyan. Pero if not, kailangan may plano ka sa iyong pag-uwi. Kailan ka mag-stop? Kailan ka uuwi? By this year, kailangan magkano na ba yung laman ng iyong bangko? Magkano na dapat yung sa investment mo, sa savings mo, yung emergency fund mo, ano na bang negosyo yung itatayo mo pag uwi mo ng Pilipinas. At kung may naisip ka na at talagang desidido ka na sa negosyo na yon, kailangan unti-unti pinaplano mo na, or kung gusto mo magtayo ng sarili mong kainan, halimbawa, di ba yung mga recipe na nandyan, aralin mo na yan dapat. Alam mo, ang tunay na tagumpay, yung nakakabalik ng handang-handa ka. Hindi yung babalik ka sa Pilipinas ng kawawa ka pa din. Kung ayaw mo na masayang yung bawat pawis, puyat, pagod, luha mo dyan sa abroad, simulan mo na tong 5 hakbang na to at i-follow mo na ating mga social media pages at YouTube channels para sa mga kwentong gabay mo sa buhay. At tandaan, laging hindi ka nag-iisa. Tune in ka para sa marami pang videos kagaya nito. God bless!